bakit po may ganitong mga, may mga condition po yung ibang bata ng, ang bata pa lang, pero nagko-complain na parang una nga hindi alam na gout pala ang sanhi, pero after some medical laboratory examinations, biglang mache-check na, gout pala ang meron siya. Bakit po may ganitong mga condition? Pag po sinabi kasi natin na gout, when I mentioned kanina po na mataas na uric acid, usually po sa isang tao, marami pong factors that could cause yung mataas na uric acid. It's either nagpo-produce yung katawan ng maraming uric acid, mahina ang pag-excrete o paglabas ng uric acid, or pangatlo po, may mga lifestyle din po na nag-i-encourage na pagkakaroon ng maraming uric acid. May kinalaman po ito sa pagkain, so usually kung meron pong may mga lifestyle, maraming inom, alak, yun po yung mga madalas na nagkakaroon na mas maaga na gout po. I see. And if pinag-usapan natin yung mga bata, na may gout, does it suffice to say na parang gout is hereditary? There is a component of hereditary po, meaning may predisposition, may high likelihood o malaki yung tsansa, ngunit hindi naman po ito otomatiko. Pero kapag po sinabi nyo sa doktor ninyo na, yung tatay ko, tito ko, may gout, isa na rin po yun clue sa isang doktor para hanapin o tingnan ang uric acid ng isang pasyente. I see. And ano po yung sa mga nakita niyo pong mga pasyente, I mean in your practice, ano po yung most common complaints? Yung usually parang sobrang sakit, yun ang pinaka-common talaga na nakikita niyo sa mga patients. Tama po yun, sobrang sakit. Yung po yung typical talaga na gout attack. Sobrang sakit ng mga kasukasuan. Usually it starts with yung sa paa. Paa? Opo, Okay. yung big toe ng paa. We call it podagra or ang mabigla ang pagsakit po ng first toe or big toe ng paa po. And kamusta yan, Doc? Isa lang ba yan, kanan, kaliwa, or pareho usually? Usually po pag early stages ng gout, isa lang po, minsan nawawala lang siya on its own, hindi pa po makakapagpakonsulta yung pasyente dahil nawawala on its own. Pero mapapansin po nila over the years, pwede pong lumipat sa kabila, dumagdag sa sakong, tumaas na sa tuhod, eventually po pwede rin maapektuhan yung upper extremities o yung mga kasukasuan sa taas. Pero ang kadalasan po, just to answer your question, it's really yung sa paa or lower po or yung sa big toe, talaga yung very typical po.